Magandang gabi po sa ating lahat. It's me again, Ferdinand Zapata, and welcome pong muli dito sa aking munting channel. As usual, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tanim na bougainvillea. Karaniwan ng sinasabi ng mga nagbablog, yung mga napanood natin sa YouTube and other social media platforms, sinasabi nila na para maging mabulaklak ang mga bougainvillea ay kailangan natin ng hard pruning. Ibig sabihin, aalisin natin, kakalbuhin natin yung bougainvillea para mamulaklak siya ng marami. But mind to tell you, ayon sa aking karanasan, sa experiment ko na rin, pwedeng mamulaklak ang bougainvillea kahit hindi dumadaan sa hard pruning. Kahit napakahaba ng tangkay nito, ay pwede itong mamulaklak. Ang ginagawa ko lang naman ay ganito. Say for example, this one, ito yung sanga, 'di ba? Napakahaba na nito. Ang ginagawa ko para ma-force siyang mamulaklak ay inaalis ko yung kumbaga yung pinakadulo na part ng bougainvillea, ng sanga ng bougainvillea. Inaalis ko talaga 'yon para ma-force yung ibang nodes nito na maglabas ng bagong mga dahon at saka bulaklak. Yung pinakamataas na part na lang ang hindi namulaklak, but the other parts ay namumulaklak na. Say for example, ito. O, 'di ba? Pinutol ko 'yon. Kaya ang nangyari, napuwersa siya na maglabas ng bulaklak at mga dahon. Ito ring part na ito. Inalis ko rin yung part na 'yan. Yung pinakadulo para mapuwersang magbigay ng bulaklak. O, as you can see, napakahaba ng mga tangkay pero napakaganda, namumulaklak pa rin naman. Hindi tulad ng iba na kailangan nating i-hard pruning. Pero dito sa bougainvillea na ito na hard pruning noon, inalis ko yung mga sanga. Tinira ko lang yung mga maganda na sanga. Kaya ayun, nung namulaklak, napakadami. At saka, yes, it's very showy. Isa ito sa mga gustong-gusto ng mga nagpupunta dito sa bahay. Gusto nilang kunin to pero hindi naman pwede. Kasi sa akin napakaganda nito. Napakarami niyang bulaklak. So as with the others, ito rin naman, bulaklak tanim na ito. Noon, ewan ko kung anong variety nito. Itong part na ito noon ay white. Dito naman sa banda dito ay violet. Pero ang nangyari ngayon, naging iisa na yung kulay ng kanyang bulaklak. Again, napakahaba ng tangkay nito, napakahaba ng sanga. Hindi ko siya pinutol doon para kumbaga umiksi yung sanga, hindi. Anong ginawa ko? Pinutol ko lang yung pinaka dulo doon sa part na yon. Pinutol ko lang yung pinakadulo na sanga. Yun ang pinutol ko. Ayun, na-force siya na maglabas ng mga dahon at mga bulaklak. Same as with this one. Hindi ko pinutol para maging maiksi. Diyan na sana ko putulin para hindi. Ang ginawa ko, yung pinakadulo lang ang inaalis ko. Yung pinakadulo doon sa part na yon. Para magbigay siya ng bulaklak doon sa kanyang mahabang tangkay. Ganon din dito sa mga mahara. Tingnan ninyo, napakahaba. Mahaba ito pero cute naman. Kasi meron siyang bulaklak mula dito sa dulo hanggang doon sa part na yon. Marami siyang bulaklak. Another na ginagawa ko pala, kapag pagkatapos ng naalis yung mga bulaklak ay inaalis ko yung pinagtubuan ng mga bulaklak at saka ko pinuputol yung pinakadulo para ma-force ang mga nodes nito na maglabas ng mga bagong dahon at saka bulaklak. On this part naman, this is splash. Napakahaba ng mga tangkay nito, yung mga sanga nito. Kaya nilalagyan ko ng kawayan para ma-hold. Pinutol ko rin yung dulo. Ayan
naputol. Kaya ang nangyari, nagalabas siya ng bulaklak dito, dyan sa part na yan, bulaklak din ang mga lumalabas. Dito rin naman, pinutol ko na naman yung pinakadulo na part. So ang nangyari, nagalabas siya ng mga bagong bulaklak. Diba? Napakarami ng bulaklak na lumalabas ngayon dyan. I am expecting na magiging maganda na naman ito. Itong sanga na ito, diba? Bulaklak, 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 bulaklak. Ang ginawa ko, pinutol ko na naman yung dulo. Kasi pag hindi mo puputulin yung dulo, hahaba na at hahaba yan. Yung dulo lang ang magkakaroon ng bulaklak. Pero kapag pinutol mo yung dulo, yung mga sanga ay magkakaroon ng bagong usbong, magbibigay ng mga bulaklak. Tingnan mo rin ito. Itong diamond red or red diamond, ewan ko kung ano. 'Di ba? From there, napakahaba hanggang dito. Ang ginawa ko lang naman is pinutol ko yung dulo. So wala na siya yung pinakadulong mga dahon, wala na. So ang nangyari, maglalabas siya ngayon ng mga bulaklak. Bagong dahon, bagong usbong at mga bulaklak. Ganon din naman dito, isang sanga dito. Naputol na naman, 'di ba? Wala na naman yung pinakadulo. Kaya nagbibigay siya ng bulaklak mula diyan sa dulo hanggang dito sa baba. Napakaganda. Napakaganda ng variety ito. Red yung kanyang bulaklak, yung kanyang dahon ay variegated. Mayroong yellow at saka green. Napabayaan kasi ito noon kaya ganyan ang naging kulay. O ito, nawalan na ito ng bulaklak. So ang gawin natin is putulin na natin yung may bulaklak noon at saka putulin natin yung dulo. In that way, lalabas sa mga nodes nito yung bagong bulaklak o kaya'y bagong sanga. O meron pang isa, sayang naman yung kulay kapag alisin natin. Napakaganda. Ito naman, meron itong sanga na mahaba. Ito yung hinihintay kong magkaroon ng bagong mga sanga at bulaklak. Again, using the same method, inalis ko na naman yung dulo para magbigay ng bagong sanga at mga bagong bulaklak. Ganyan lang naman ang ginagawa ko. Mag-experiment tayo sa mga halaman natin. Hindi yung puro pruning na pruning gagawin natin, hindi. Just like for example, this one. This is a tricolor variegated. 'Di ba? Napakahaba rin. Napakahaba ng mga tangkay nito. Ang gagawin ko lang naman diyan pagkatapos ng mulaklak is puputulin ko yung mga dulo-dulo niyan para magbigay ng bagong bulaklak. O this part naman. Ito, 'di ba? Wala na itong bulaklak. Ganyan na yung dulo niya. Wala nang sign na magbibigay siya ng bagong bulaklak. So anong gawin natin? Putulin natin yung dulo. Tsaka alisin natin yung mga, kumbaga, ito yung nag-hold ng mga bulaklak niya eh. Putulin natin dito. Mafo-force yan na magbibigay ng bagong bulaklak. And aside from that, aside sa pagpuputol at pag-aalis itong mga sanga ng bulaklak, gawin din natin ay maglagay tayo ng abono. Itong Mr. and Mrs. Napakahaba rin nito, 'di ba? Pero ang gusto ko kasi dito yung marami siyang bulaklak mula doon sa pinakapuno hanggang sa pinakadulo. Ang gagawin lang dyan is putulin mo talaga yung pinakadulo para magbigay ng mas maraming sanga at mas maraming bulaklak. On this part, diba, ito,
Napakagaling nitong mamulaklak. Pang 4th time na yata nito magbigay ng bulaklak. Ganun din ang ginagawa ko. The same procedure, the same method, and it works talaga. Hindi tulad ng iba na i-hard prune mo. Mag-hard prune lang ako kapag malapit na yung tag-ulan. Ganun ang aking ginagawa. Hope na sana may natutunan kayo dito sa aking munting ibinahagi para lahat tayo ay happy sa pagbubogi. Thank you.